Grade school pa lang, alam ko nang may itsura ako. Lapitin ako ng mga babae. And I thank God for my family's genes. Pinagpala siguro talaga. Walang tapon. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero matangos ang ilong ko. Singkit. Maputi. Kutis mayaman. O kutis artistang araw. So in short, maraming nagkakagusto sa akin. At syempre, marami rin naman akong nagugustuhan. Pero wala yung taong gustong gusto ng puso ko. So inisip ko lang noon, I'll enjoy whatever I have. And I'll enjoy the attention. It was college when something unexpected happened to me. Bumagsak ako sa midterms dahil sa isang subject. Then my professor sa subject na yon told me na sayang daw ang karisma ko kung hindi naman ako nakakapasa. Ayusin ko raw ang pre-finals ko. Dahil kung hindi, babagsak ako ng tuluyan sa subject niya. Ayokong bumagsak. Kasi panigurado, magkakaroon ng epekto yun sa allowance ko. And besides, gusto kong makagraduate on time. Although, hindi naman masyadong strikta ang mga magulang ko. Pero alam ko lang sa sarili ko na gusto ko nang may mapatunayan ako sa buhay. At nakaka-insulto yun Nasabihan ako na sayang ang karisma ko. So ang ginawa ko, naganapanap ako ng mga reference ko na pwedeng basahin for that specific class. Marami kasing kailangang basahin. Tamad kasi talaga akong magbasa. Kaya sinipiadan ko na. Nagpunta ako sa library. Meron akong napansing isang taong cute. Student assistant siya doon. In-assist na ako sa paghahanap ng magiging reference ko. Hanggang sa hindi ko namamalayan, natatagpuan ko na lang ang sarili ko na pabalik-balik sa library every single day. Iniisip ko nga, baka para lang to sa subject, para makapasa ako. Pero hindi pala. Para rin pala makita si Chris. Ang sarap niya kakwentuhan. Ramdam na ramdam ko na mabuti talaga siyang tao. So, from a person na kakwentuhan, naging best buddies kami. Nayaya ko na siyang lumabas. Hangout sa bahay namin, o minsan sa bahay nila. At ang alam ng mga magulang namin ay magkaibigan talaga kami. Nothing more than that. Well, siguro ako may konting mali siya, pero alam ko namang magkaibigan lang talaga kami. At sa paglilipas ng mga araw, alam ko na nade-develop na ako sa taong to. So, one day, meron kaming mga project na tambak. Kinakailangang gawin. At that time, alam ko na aabutin kami ng 10 oras ng gabi. Sabi namin,
Kila Chris na lang. Kila Chris na lang kami gumawa ng project. Kasi yung parents ni Chris, strict eh. Sila yung tipo ng mga magulang na masyadong old school. Oras ng ganito, dapat nasa bahay na. Although naiintindihan ko naman yun. So, mas lamang talaga ang paggawa namin ng activity sa bahay nila kaysa sa bahay namin. Alam naming talagang mapupuyat kami sa paggawa ng mga project dahil tambak eh. Nasa kwarto niya kami. Merong pinakailamang notebook niya na maliit. Nakita ko kasi sa drawer. Binuklat ko. At nang makita niyang hawak ko yung notebook na yun, kumaripas siya ng takbo sa akin at hinablot ito. Then the next thing I knew, naghaharutan na kami sa kama niya. Kissing. Rubbing each other's bodies. Nagkatitigan muna kami sa mga mata. And then, everything happened so fast. Nang biglang, ayun na. Walang kasing saya. At nang matapos na kami, humabol pa kami ng kiss sa isa't isa. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Chris, napalingon kaming dalawa sa pinto. Andon ang tatay niya. Talagang kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat. At ang tanong niya, anong ginagawa niyo? At buti na lang, si Chris merong nasabi. At ang sabi niya, wala lang. Pero alam namin sa isa't isa na kontindiak kami. After that, umuwi na ako sa amin. Nagpaalam ng maayos kay Chris at sa tatay niya, pero hindi ko pa rin makalimutan ang lahat. Few days after, ang sabi sa akin ni Chris, paglaylo muna kami. Pinambabawalan kasi siya na makipagkita sa akin. Hindi dahil sa parehas kaming nag-aaral pa, kundi dahil parehas kaming lalaki. Gusto kong ilaban kung ano man yung meron sa amin ni Chris. Although walang amin ang naganap sa aming dalawa, but I know na meron din siyang nararamdaman sa akin. Siguro kung lalantad ako sa mga magulang ko na I prefer guys over girls, wala magiging problema. Pero sa side ni Chris, alam ko mahirap. Mababaliw na ako. Kaya iisip ko, paano ako matatanggap ng mga magulang niya? Sa ngayon, palihim kami nagkikita sa school. Pero alam kong may mga mata rin doon ang tatay niya. So, discreet lang.